Ayan, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Isa pong pinagpalang Sabado po ng umaga, March 14, 2026. Good morning na po sa ating mga early bird. Brother Joseph Trinidad, good morning. Kuya Boyet from Riyadh, Saudi Arabia. Brother Marlo, Sister Janet. Ayan. Sister Alicia. Brother Richie, kumusta po? Ayan, good morning po sa bawat isa sa atin. Brother Josepino. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa magang ito. Magang kay ganda. Salamat po sa Panginoon. Yan, Brother Nilito Altisa, good morning po. Brother Antolin, good morning. Sister Donna, good morning po sa bawat isa. Hallelujah. We praise the Lord. We glorify Your name today. Sister Aster, good morning. Bago tayo mag-umpisa, tayo pa umawit sa Panginoon. Brother Alejandro Ramos, good morning. Awitin natin ang Panginoon, alayin natin siya ng pagsamba sa umagang ito. Hallelujah, Lord. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko, Ikaw kumilos at gumabay. Wala sa iyo may papantay. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko, Ikaw kumilos at gumabay. Wala sa iyo may papantay. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Mula sa labi ko nagpupuri, mula sa labi ko nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko, Ikaw kumilos at gumabay. Wala sa iyo may papantay. Tunay nga, Panginoon, wala kang kapantay, Panginoon.
Karapat-dapat po kayong tumanggap ng pagsamba sa umagang ito. Salamat po sa pagising mo, Panginoon Diyos, sa umagang ito, O God. Kami po ay nakatulog ng mahimbing at nagising ng may kagalakan sa aming mga puso. Salamat po ng marami. At minsan pa, Panginoon, muli po namin pinagkakatiwala sa iyo ang Daily Vibrant Word sa umagang ito. Pagharian niyo po kami, Panginoon. Samahan po kami, O Diyos. Dalangin ko, ikaw lamang po ang mapapurihan. Maluwalhati ang iyong pangalan sa aming pong pag-aaralan, pag-uusapan sa araw po na ito, Panginoon. Salamat po, pinupuri ka namin, pinasalamatan, Lord. At anong pong tibawer, hinadahan ko sa pangalan po ni Jesus. Sa pangalan po ni Jesus. Sa iyo lamang, Lord, at ang papuri, pagluwalhati, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. Good morning na. Good morning na sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Purihin po ang Diyos. Ayan. Pastor Perseus, good morning. Sister Marilu. Brother Christopher Rubio. Ayan. Good morning, good morning. Araw po ng Sabado, mga kapatid. March 14, 2026. Ayan natin, Yoni. Good morning po. Ayan. Purihin po ang Panginoon. Tunay nga, ngayong umaga ay ating pong pag-uusapan. Dahil nga po ang buwan ng Marso, yan po ay pagkilala sa mga kababaihan. Ayan. So mas mainam po na pag-usapan po natin ang buhay po ni Deborah. So ating pong topic is Rise Up Like Deborah, Women for Great Missions. Sa Judges chapter 4, verse 4 to 5. Sabi po dito, Now Deborah, a prophetess, the wife of Lapidot, was leading Israel at the time. She held court under the palm of Deborah between Ramah and Bethel in the hill country of Ephraim. And the Israelites went up to her to have their disputes decided. So Tagalog, ngayon si Deborah, isang propeta, asawa ni Lapidot, ang namumuno sa Israel noong panahong iyon. Siya ay humawak ng korte sa ilalim ng palma ni Deborah sa pagitan ng Ramah at Bethel sa kamundukan ng Ephraim. At ang mga Israelita ay umahon sa kanya upang mapagpasyahan ang kanilang mga alitan. So purihin po ang pagbabasa ng dakilang salita ng Panginoon. Mainam po natin pong pag-uusapan ngayong umaga patungkol po sa Woman of Fire. Ang tinawag po siya ng Woman of Fire. Kung meron pong Son of Thunder na si John, bago siya naging John the Beloved, Son of Thunder ang tawag po sa kanya. Kaya nga nung siya po ay nabago na, tinawag po siyang Disciple of Love. Yan po si John, no, mga kapatid. Ngayon naman po, si Deborah ay tinawag din po siya ng Woman of Fire. Mamaya alamin natin kung bakit siya tinawag na Woman of Fire. So, ang pangalang Lapidot, yung asawa po niya, ito mula sa salitang Hebrew na maaaring nangangahulugan na Turks or mga sulo o ilaw. Siguro dito po kinuha yung Woman of Fire kasi asawa nga po niya si Lapidot. So may mga ilang Bible scholar na nagsasabi na maaaring ipakita nito na si Deborah ay isang woman of fire o may matinding passion sa Diyos. No? Ibig sabihin ng woman of fire, may matindi siyang passion. Passionate po siya sa Panginoon at napakaganda yung kanya pong hangarin, no, sa bayang Israel. Kung titingnan po natin, mga kapatid, ang Book of Judges, yun po yung cycle of the Book of Judges, ay makita natin na paulit-ulit yung nangyayari po dito, no? Nagre-rebelde sila, nagkakaroon ng rebellion, nagkakaroon ng idolatry, yung paulit-ulit na kasalanan, and then retribution, oppression, suffering, and then magre-repent na naman sila. They cry out to God, no? Humingi sila ng tulong sa Panginoon, and ang Lord naman, nirescue po sila. God sent a deliverer, and then babalik na naman sila sa pagre-rebelde. Kumbaga ito po yung cycle
Nga ito, kaya sabi po ng Judges 2:19, but whenever the judge died, they turned back and were more corrupt than their father, going after other gods, serving them and bowing down to them. They did not learn of their practices, of their stubborn ways. So nakita natin mga kapatid na lalong palala ng palala. Titanda natin, meron po itong 12 judges, no? Ang Book of Judges, no, mga kapatid. So, ito pa yung downward spiral ng Book of Judges, no? Yung una pong judge, si Othniel, di ba? Si Ehud, yung pangalawa. Yung pangatlo, si Shamgar. Ito yung pang-apat, si Deborah. At yung panglima, si Gideon. At yung pang-anim, si Tola. Pang-pito, si Jair. Pang-walo, si Jephthah. Pang-siyam, si Ibzon. Pang-sampo, si Elon. Pang-labing-isa, si Abdon. And yung huli po, si Samson. So, nangyayari po dito, paikot-ikot lang. Kaya spiral, no? Paikot-ikot, no? Mag-rebuild, tapos paparusahan sila. Tapos hingi sila ng tawad. Papatawarin sila ng Panginoon. I-rescue sila. And then, afterwards, gagawa na naman sila ng kasalanan. Opo. Kasi nga, marami po silang mga idolatry, no? Na ginagawa. So, ano po ba ang katangian po ni Deborah, mga kapatid? Kaya nung namatay po si Ehud, siya po yung pumalit, no? As a judge and also a prophetess. Sabi nga dito, is a powerful woman leader in the Bible. She was both prophetess and judge of Israel during the time when Israel had no king. Her story is mainly found in the book of Judges. Yan, makita natin yan sa chapter 4 onwards, no? She was a prophetess and he was deliver the Israelites his message to the people. Siya po yung nagdi-deliver ng mga word, mga prophet, mga prophecy sa mga tao. And she guided Israel spiritually. Yun po maganda po dito, mga kapatid. And also, siya po ay isang hukom, no? Babaeng hukom. Pag sinabing babaeng hukom, siya po ay isang leader. Kaya during the time, God raises judges to lead and guide and deliver Israel from oppression. And si Deborah po yun. Deborah would sit under the palm of Deborah and people came to hear for wisdom and decision. Kasi nga, siya po ay hindi lamang po judge, siya po ay isang prophetess. Pag sinabi kasi prophetess, mga kapatid, meron po siyang passion, yung very passionate siya o sa leading o sa word ng Panginoon. Kaya talagang matindi yung kanyang devotion. Yung kanyang preparation para marinig yung tinig, yung instruction ng Diyos. Kasi nga napaka-importante po ito, mga kapatid. Ngayon kasi sa panahon natin ngayon, marami mga false prophet. Oo, kung ano-ano ang mga sinasabi, kung ano-ano ang mga pinaprophesy, mga kapatid. Kaya minsan nakakawindang-windang. Oo, yung buhay ng mga tao, minsan pa nga, pati yung bansa, dahil sa mga false prophet. Pero po nung panahon ni Deborah, napaka-specific yung instruction ng Diyos sa kanya, mga kapatid. Kaya nga, ginaid po niya yung Israel spiritually, mga kapatid. And she led Israel also to victory. Kita natin, babae, ginamit ng Diyos. Kaya nga, hindi lamang po mga lalaki ang ginagamit ng Panginoon, mga kapatid. And many times, mga kababaihan. Kaya nga, mapapansin natin sa ating pong kapanahonan ngayon, na talagang majority, no, mga babae ang nasa simbahan. Di ko lang alam bakit yung mga lalaki ay nagtatago ata, no? So nakita natin na pati nung during the time, mga babae ginagamit ng Panginoon to fulfill His mission. Oo.
mga kapatid. Kaya bawat isa sa atin, babae man o lalaki, ay gagamitin ng Panginoon yan, mga kapatid, para sa misyon. So dapat nga, tayo mga lalaki ang nangunguna dahil tayo po yung mga lalaki, mga man of God, di ba? But she led Israel to victory. God used Deborah to call the military leader Barak to fight against the enemy commander Sisera. Kasi yung kanyang magiting na sundalo, si Barak, hindi po ito si Obama, Si Barak, magiting na sundalo po niya, kasi nga, yung kanyang kalaban, matindi rin, si Sisera. Oo. Because of Deborah's faith and leadership, Israel defeated the army of Jabin. Diba, mga kapatid, sa pamumuno ni Sisera. Nakita natin yung kanyang pananampalataya, yung kanyang focus to lead and to guide and deliver the Israelites from oppression. Bakit? Ibinibigay niya sa Panginoon. Ang laban nito ay hindi sa akin, kundi sa Panginoon. Ganon din tayo, mga kapatid. Akala natin kasi ang Lord din natin nakikita physically, di ba? Di naman natin siya nakikita, Pero ang Panginoon kumikilos behind the scene. Kaya yung nagpapanalo ng labanan, ang Panginoon. Siya yung nangunguna sa labanan, di ba? Mga kapatid. Kaya kapag nakafocus tayo sa Kanya, yung ating pananampalataya, maganda yung ating leadership, at the same time, mga kapatid, intact tayo, pare-parehas yung ating pananampalataya, sigurado magtatagumpay po tayo. Kaya nga, ito pa yung pang-apat, she sang a song of victory. Di ba, mahaba po yung kinanta niya po yan. After the victory, Deborah and Barak sang a praise song recorded in Judges chapter 5. One of the oldest song in the Bible. Ayan. Hindi ko na lang po siya sinulat dito. Mahaba po kasi yung kanilang kinanta doon sa Judges chapter 5. So na po ba ang reflection nito sa story ni Deborah? It shows us that God can raise a leader in unexpected ways during the time when Israel was oppressed by the king of Canaan. God chose Deborah to guide His people. Hindi lamang po siya isang hukom, she was a prophetess who listened to God's voice. Diba? Kaya napaka-importante yung pakikinig. And she spoke the truth to the nation. May importante po yun, mga kapatid. Kaya kapag ang isang propeta ay false prophet, natural, false din po yan ang kanyang sasabihin. Ipopronounce sa mga tao, mga kapatid. People came to her for wisdom and direction. She did not lead with pride, but with faith and obedience. Napaganda po, Napagandang example po ito, mga kapatid, bilang isang babae. When God gave a command to fight the enemy through Barak, Deborah courageously delivered the message. Competent po siya kasi narinig niya ng malinaw yung tinig ng Panginoon, yung instruction ng Panginoon. Kaya minsan, yung kanyang sundalo nag-hesitate, pero Deborah still stood firm in faith that God would give Israel victory over the commander, Sisera. Diba? Kaya napaka-importante po yung isang leader na meron po siyang matinding pinanghahawakan, mga kapatid. Firm yung kanyang decision making. Na kahit na may mga urong-sulong na kanyang mga tauhan, pero siya nanatiling tapat dahil narinig kasi niya She listened sa ating pong Panginoon. Kaya true leadership begins with listening to God. Nakita po natin, mga kapatid, na ang isang tunay na leader, mayroon pong tunay na pakikinig sa Panginoon. She did not rely on her own strength, but God's direction. Ito po yung kanyang ginawa, Talagang sinik niya yung direction, tamang direction. Kasi nga, kapag nagkamali po siya ng command, maaaring may mga samang mangyari sa kanila,
Sometimes God calls ordinary people to do extraordinary things. Minsan kasi, dahil nga babae, hindi sila qualified, unnoticed, or unsure, but God looks for a willing heart. Tandaan natin, nakikita ng Panginoon yung puso natin. Ang gusto ng Diyos, ng Panginoon, meron tayong willingness sa pagsunod. Just like Deborah. God may be calling you to stand up, speak the truth, encourage others, or lead people closer to Him. Ginamit po si Deborah. And also, the life of Deborah teaches us powerful principle about leadership, faith, and obedience to God. And during the time when Israel was oppressed by the king of Canaan, God raised Deborah to guide His people. So ano po ba ang puntos po natin? Teaching natin sa umagang ito mga kapatid. Number 1, God uses women to accomplish great missions. Sabi ko nga kanina mga kapatid na hindi lamang po mga kalalakihan ang ginagamit ng Diyos, even women, kababaihan, ay ginagamit din ng Panginoon. Basta meron kang willingness to follow, to obey the instruction ng Panginoon. Titingnan natin mga kapatid, Deborah was not a soldier. Hindi po sa sundalo, no? Yet God used her to lead a nation. Dahil sa kanyang instructions, dahil sa kanyang pagsunod. This show that God is not limited by our position or background. Kapag ikaw po ay inatangan ng Panginoon, kahit anong mangyari, magtatagumpay po tayo dahil sa ating pong pagsunod. God looks for people who are available and willing to serve Him. Mga kapatid, and sometimes we feel unqualified. Minsan, maabot sa atin to. But God often calls ordinary people to do extraordinary things. Even women ay ginagamit ng Panginoon to accomplish, sabi ko nga sa inyo kanina, for a great mission. God uses women to accomplish great mission, mga kapatid. Yan po yung number 1. Number 2, Deborah was a woman of spiritual sensitivity. Hindi lamang po sa hukom, babaeng hukom, o leader, siya po ay isang propeta. Meron siyang spiritual sensitivity. Bakit? Lagi siya nakikipagniig sa Panginoon. Sabi niya dito sa Judges chapter 4, sabi dito, Deborah was called a prophetess, meaning she had a deep relationship with God and could hear His voice. Kasi nga, yung tao na lumalapit sa kanya, napaka-importante yun na kailangan tama yung kanyang sasabihin. People came to her for wisdom and guidance. Kaya nga silang tatagumpay Tama yung kanilang leader, mga kapatid. Kaya nga, leadership begins with spiritual connection with God. Diba? Napaka-importante po ito sa isang leader, mga kapatid. Ulitin ko po, leadership begins with spiritual connection with God. Kaya if you want to be a good leader, good followers, kailangan mong i-develop yung strong prayer life in relationship with God. Di ba? Kasi minsan sa prayer, doon pa lang tayo, bagsak na eh. Kaya pag may mga talagang mga battle, may mga labanan, ay hindi natin alam kung anong gagawin natin. Kulang tayo sa pakikipagniig sa Panginoon. Kulang tayo sa sa deep relationship sa ating pong Panginoon. Yung malalim, mas malalim. Tulad po na ginagawa ni Deborah. Siya po ay a woman of spiritual sensitivity. Yung pangatlo, Deborah was a courageous leader. Yan. When God commanded Israel to fight, Deborah called the military leader Barak and told him God's instruction. Di ba? Napakalinaw, mga kapatid. However, Barak was afraid and asked Deborah to go with him. Kahit
kahit yung kanyang commander ng army, si Barak, ay hesitant, natatakot, pero dahil nga nandyan si Deborah, sinasamahan siya, di ba? Lumalakas yung loob niya. Tayo din po mga kapatid. Kaya nga wala pong Kristiyano na nasa isolation, wala pong Kristiyanong nag-iisa. Oo, mga kapatid. O kaya walang Kristiyanong takot na ipahayag yung mabuting balita sa mga tao. Wala pong ganon, mga kapatid. Kasi nga, naranasan natin yung kabutihan ng Diyos, di ba? Napalaya tayo doon sa bondages. Tapos, itatago lang natin. Sino pa magbe-benefits noon? Tulad po ni Deborah, na kahit natatakot yung kanyang commander, dahil nandyan siya, ni-remind niya. Sabi niya dito, Deborah agreed but reminded him that the honor of victory will go to a woman. Diba? Meron silang backup. Diba? Mga kapatid. Sino? Yung ating pong Panginoon. Courage in leadership means standing firm in God's word even when others hesitate. Yung hindi ka nagdadalawang isip, lalo na malinaw na narinig mo yung boses ng Diyos, yung instruction ng Panginoon, and yet, nagbubulag-bulagan ka, kunyari di mo alam, mga kapatid, ang pagiging tunay na courageous leader, sabi dito, standing firm in God's word, even when others hesitate. Oo, kaya walang Kristiyanong naglulugo-lugo, o kaya parang blackout. Wala pong ganun, mga kapatid. Kasi mapapaya si Lord eh. Di ba, nakita natin mga kapatid. Kaya kapag hindi natin ipinapahayag yung gospel sa mga tao, hindi lang tayo di ba minsan tayo? Kakaroon tayo ng regrets. Mas nalulungkot po ang Panginoon, mga kapatid. Kasi hindi natin ginagawa yung tungkulin natin bilang isang courageous leader. Di ba? Kailangan meron tayong paninindigan. May pinanghahawakan tayo, no? Kaya nga si Jesus, di ba? Nung tinimp ni Satan, anong kanyang panlaban? Salita ng Diyos. Word of God. God's word. Ito po yung panlaban po natin. Kasi dyan lamang po ang kaaway takot. Wala naman siyang pakialam sa tao no? Pero pag bilanggit mo na yung salita ng Diyos, Word of God, the Bible, ayan, doon na siya takot, mga kapatid. Deborah was a courageous leader. Yan po yung tatlong puntos natin. Paano po ba natin i-apply, mga kapatid? As an application, kaya napaka-importante ito, no? Number 1, spend more time on listening to God. Ito po yung naging sekreto po ni Deborah. Talaga naglalaan siya ng mahabang oras to listen, to commune with the Lord, mga kapatid. Kumbaga parang si Jacob, noong nagkipag-wrestle siya sa Panginoon, di ba? Sa anghel. Sabi niya, hindi ako alis dito hanggat hindi ko, di ba? Hindi niya binigay yung blessing. Mga kapatid, kasi titingnan natin, mga kapatid, napaka-importante yung spend more time on listening to God. Minsan kasi, dahil di na natin narinig yung tinig ng Diyos, masyado na tayong abala yung ating bibig, no? Naging maingay, no? She instructed Barak to lead Israel into battle because it was God's command. Diba? Sa yung daluyan, sinasabi ng Diyos sa kanya at pinapasa niya din sa kanyang mga sundaluhan, lalo na kay Barak, yung kanyang commander. At nagtatagumpay po sila. Bakit? Tama yung instruction eh. Tama yung leading eh. Diba? Great leaders seek God's voice before making decision. Napaka-importante. Kahit na nga po sa pagdidesisyon, mga kapatid hindi tayo dapat yung laging bara-bara o kaya bahala na o kaya suntok sa buwan, di ba? Hindi po. Kailangan marinig natin yung small voice. Oo. Mag-confirm sa Bible, di ba? May confirmation dapat doon sa Biblia. Oo. Bago tayo humakbang. Para tayo po ay magtagumpay. Kaya, di ba, sabi po ng Proverbs 3:5, di ba? Trust in the Lord with all your heart.
and lean not on your own understanding. Di ba, mga kapatid? Kailangan natin ng guidance mula sa Panginoon. Spend time more in listening to God. Okay, number 2, encourage others to step into God's calling. Yan. She instructed Barak to lead Israel into the battle because it was God's command. Titingnan natin mga kapatid na kahit si Barak ay hesitant, pero mga kapatid, malinaw po yung instruction sa kanya ni Deborah. Kaya nga nangyari, she moved forward in faith. Diba? She moved forward in faith, mga kapatid. God can use you to encourage others who are afraid or unsure about their calling. Diba, mga kapatid? Na kapag tinawag ka ng Panginoon, problema na ng Diyos yun. Ang kailangan mo lang, sundin. Oo, yung ipinagagawa sa iyo ng Panginoon. Di ba? Si Lord nang may problema nun. Basta ang mahalaga, sumunod ka doon sa pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Obedience comes victory. Di ba, mga kapatid? Tayo kasi minsan, nauuna yung reklamo natin. Nauuna yung pagdududa natin. Oo. Kaya nga, nalala ko yung kailan ba yung turo ni Webes, Pastor Persus, di ba? Na we live by faith and not by sight, di ba? Sa 2 Corinthians. We live by faith and not by sight. Naunahan kasi tayo ng takot. No. Number 3, trust God even when the situation looks impossible. No, kahit na yung Israel, meron silang matinding kaaway, si Sisera, na marami silang mga chariots, kumbaga sa panahon natin ngayon, marami silang mga armaments, no? But God still gave them victory. Oh. Si Lord naman talaga nagpapanalo eh. Mga kapatid. Siya naman talaga nagpapanalo. Even when problem seems bigger than you, remember that God is greater than any obstacle. Always remember that. Even when problem seems bigger than you, always remember that God is greater than any obstacles, mga kapatid. Kasabi ng Luke chapter 1 verse 37, for nothing will be impossible with God. For nothing will be impossible with God. Okay, number 4, always give glory to God after victory. Yan. Minsan ito po madalas nakakaligtaan natin. Nagtagumpay na tayo, pero nakakalimutan natin magpasalamat sa Panginoon. Di ba? Parang na-overwhelm tayo doon sa victory. Nakakalimutan natin yung nagpanalo. Sa laban. After the battle, sabi po ni Deborah and Barak praise God in Judges chapter 5. Kaya nga, di ba, nagkumanta po sila ron. When God answers prayers or gives success, always thank and honor Him. Mga kapatid. Kaya sabi po ng Psalm 115 verse 1, ano sabi? Not to us, Lord, not to us, but you, name be glory. Sa Panginoon ang kapurihan. Di ba, mga kapatid? Always give honor to God after the victory. Di ba, mga kapatid? Kumbaga sa, magtanaw tayo ng utang na loob. Di ba? Hindi gaya ng si Lord ang may utang na loob sa atin. Hindi po, mga kapatid. So ano po ang as a conclusion, mga kapatid, Deborah reminds us that leadership is not about gender or position, but about obedience to God and courage to act when God calls. Diba, mga kapatid? Regardless. Kaya, nowadays, talagang mapapansin natin yung talagang pagdami ng mga kababaihan. Sa church lang natin, di ba? Majority, mga kababaihan eh. Sabi ko nga, kailangan natin mag-step up yung mga tatay. Di ba? So, ibig sabihin, nagpapakita lamang ito mga kapatid na even women, God use
her, di ba, to accomplish his mission. Deborah remind us that real leadership is not about gender or position, mga kapatid, but about obedience to God and courage to act when God's call. Diba? Si Lord, alam niya. Oo. So, as a question to consider, in what area of your life is God calling you to rise up and lead with faith? Sa anong mga bahagi ng iyong buhay tinatawag ka ng Diyos na bumangon at mamuno ng may pananampalataya? Kayo na lang po ang sumagot dyan, mga kapatid. Salamat po sa Panginoon. Salamat po na minsan pa tayo po ay niremind ngayong araw na ito, araw po ng Sabado, na napaka-importante yung role na ginampanan po ni Deborah, mga kapatid, sa bayang Israel. Kaya nga, hanggang sa panahon natin, di ba? Talagang nagiging inspirasyon po, no, na hindi lamang po mga katatayan o mga kalalakihan ang ginagamit ng Diyos, particular din ang mga babae. Basta mayroon po tayong handang sumunod sa Panginoon. May willing heart tayo na maglingkod at sumunod sa ating pong Panginoon. Gagamitin po tayo ng Panginoon, mga kapatid. So hindi po hadlang, no, babae, bakit may mga babae na ginagamit po, ang Panginoon? Ibig sabihin, mga kapatid, nakitaan siya ng pagsunod. Mabuting puso. Yan. Nakikinig po siya sa tinig ng Diyos. Hallelujah. So yan, magandang umaga muli, mga kapatid. Kuya Ali, yan. Sino pa? Sister Vina, Sister Marilo Fontanilla, magandang umaga. Salamat po sa Panginoon sa umagang ito, mga kapatid. At minsan pa, tayo po ay niremind po ng Panginoon o God, ng Lord sa araw po nito, na si Lord hindi po tumitingin sa anumang gender, sa position natin. Tumitingin po siya sa puso po natin. Lord, salamat po that sa oras na ito, Lord, minsan pa, niremind mo kami, God, Lord, in-encourage mo po kami, Panginoon, na bawat isa sa amin mayroon pong parte, Lord God, sa iyong mission dito sa mundo, Panginoon. At dalangin ko, mapakababae, lalaki man, Panginoon, ay gagamitin mo kami, Panginoon Diyos, para lamang malaganap, Lord, ang magandang balita ng kaligtasan sa lahat ng tao sa buong mundo. Kaya po ng aming ginagawa ng umaga, Lord, through this platform, ang Daily Vibrant Word, Lord God, through Facebook Live, marami pong naabot nito, Panginoon. Salamat po, Lord Diyos, na patuloy mo kaming sinasamahan, O Lord, iniingatan, marami pong salamat. Sa oras po nito, Diyos, ihalala ko po, God, na sino man sa amin ngayon, mga kapatid po namin meron pong physical illness, Lord God, sa araw po nito, Lord God, dalangin ko na hipuin niyo po ang kanila pong puso, kanila pong katawan. Lord God, ipadaloy ang kagalingan nagmumula po sa inyo. Ano mang klaseng karamdaman ito, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus, Lord God. Touch their lives, Lord. Hallelujah, in Jesus' name. Heal them, Lord, in Jesus' name. Salamat din po, Panginoon, sa amin po mga kapatid na nagdiwan ng kaarawan sa araw na ito. Kahapon, marami pong mga birthday celebrant. Kami po nakikigalak po sa mga kapatid namin na nagdiwan ng kaarawan sa araw kahapon hanggang ngayon. May Lord, mga nagdiwang ng kanilang mga wedding anniversary, O Lord. Kami po nagigala sa kanila pong mga pagdiriwang sa araw po na ito. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Dalayan ko sa buong maghapon na ikaw po manguna sa amin. Samahan niyo po kami. Ingatan niyo po ngayon pong buong sambahayan. Lahat ng mga trabaho, Lord God, ingatan niyo po, O Diyos. Higit sa lahat, Lord, patuloy mo kaming gamitin mightily, O Lord God, for your great mission, tulad po ni Deborah, Panginoon. Salamat, Ama, sa araw po nito. Lord, pinupuri ka namin, pinasalamatan, Lord, at maingat po namin binabalik sa lahat ng papuri, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po, mga kapatid, and to God be all the glory.